Good morning sir, madami pong teachers from our school ang nagtatanong kung bakit 10,000 lang ang na-receive na SRI namin. Then, ang reply ng sa accounting office ng school namin ay payable daw on the first quarter of 2026 yung remaining 10,000 sa SRI namin. How true po ito? Please hide my identity po if you post this. Thank you po. So, unang-una po, no, titingnan natin yung memorandum, no, na galing mismo kay DepEd Secretary Sani Angara na kung saan po ay binanggit yung pagkakaroon ng dalawang tranches ng release nito pong SRI. Nakapaloob po doon na unang-una ay pwede po na mag-release ng 10,000 kung yun lamang po yung kayang available na pondo, especially para po sa mga implementing schools, itong mga autonomous na mga paaralan na direct sa kanila yung budget. So, kung mayroon silang available na pondo, pwede pong mag-release ng up to 10,000 ng SRI para po sa kanilang mga nasasakupan. Yung mga hindi naman implementing schools ay pwede po mag-release ng 14,500 kasi magta-transfer, no, ng pondo ang DepEd Central Office papunta sa mga regional offices and papunta yan doon sa mga division offices. So yun po ang sabi ng memorandum ng DepEd Secretary. Then yung second tranche na sinasabi ay yung kulang na pondo, kulang na halaga para makompleto yung 20,000. And yung nakapaloob po sa memo ay dapat po na ito ay ang tawag po doon ay obligate by December 31. Before December 31, dapat naka-obligate yung second tranche ng para po sa SRI na siya pong gagamitin na ipamigay sa mga employee. So ito po ang pwede nating mai-refer doon sa tinutukoy po ninyo na additional na siya pong sinasabi ng inyo pong accounting personnel na by 2026 pa makukuha. So, ang memorandum po ng secretary ay to obligate before December 31. Ang purpose po niyan para yung pondo na yan ay naka-allocate na, naka-appropriate na for the purpose of SRI at hindi na po siya mag-lapse, no? So, pwede pa rin siya magagamit in 2026. Then, isa pa po ay nang sa ganun, hindi siya maibalik sa treasury by December 31. Kapag hindi kasi yan ma-obligate, ay kukunin yan ng treasury pabalik po sa pundo ng gobyerno. So, yun po yung purpose doon. Tandaan po natin na ang last banking day, last working day ay December 26. So, ang nangyari po dito sa second tranche na ito ay hinihintay ng DepEd yung approval ng DBM para yung savings galing sa MOOE ay para pong i-convert into PS or personal services na pondo para pwedeng i-release as SRI. So yung approval na yan ng DBM, hinihintayan ng DepEd bago ang DepEd makapag-transfer ng pondo to the different offices. So hindi na siya, no, ang nangyayari, pa-end na kasi ng Desyembre, so wala na tayong sapat na araw for the division offices to process ng nasabi pong pondo at mai-transfer doon, submit doon sa inyo pong government servicing bank tulad po ng Land Bank. So wala na tayong oras, wala na tayong araw, working day, at saka wala na pong banking day si bangko para makapag-submit sa kanila at maibigay yung SRI na second tranche na yan. Kaya yung sabi ng secretary is to obligate, to make sure na ma-obligate yung pondo before December 31. Nang sa ganon ay hindi siya pabalik sa treasury and maisiguro na by January mai-release yun pong additional to complete the 20,000. So, totoo po yung sinabi po ng personnel ng inyo pong accounting kasi yun naman po ay nakabatay doon po sa memorandum na nilabas ng DepEd Secretary related po dito sa release ng SRI for DepEd personnel.